Pero kasabay ng saya ay pagkailang dahil yakap-yakap niya ako ng mahigpit at nakakulong sa mga bisig niya. Samantalang may hindi ka nais-nais na nararamdaman ng puson ko at gitnang parte ng hita ko. Hindi sapat ang sorry para makabawi ako kaya sana hayaan mo kong patunayan at ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Gumanta ko ng yakap at isiniksik ang mukha ko sa leeg niya dahil nag-iinit na naman ang pisngi ko. Nahihiya ako dahil parang hindi ito ang tamang oras para sabihin ang nasa isip ko pero kung patatagalin ko, ay mangangamoy ako. Mas nakakahiya yun. Kinikilig ako sa lahat ng mga sinasabi mo pero sorry kung hindi ako makapag-concentrate. Natatawang bulong ko sa leeg niya. Why? Ramdam ko ang hininga niyang tumatama sa mukha ko. May ano? Hindi ko magawang tapusin ang sinasabi ko dahil nahihiya ako. Makapal ang mukha ko pero kapag ganito mga bagay ay talagang umaasta akong dalagang Pilipina. Come on, huwag kang mahiya, ako lang to. Mas lalo ko nagsumiksik sa kanya at pikit matang sumagot. Meron ako at mukhang tumagos na. Kabadong-kabado ko habang hinihintay ang pandidiri niya pero hindi yun ang ginawa niya. Nanggigigil niya akong kinagat sa leeg habang humahalakhak. You mean monthly period? Mababa ka sa boses niyang pagkaaliw samantalang ako'y nahihiyang tango lang ang isinagot. Humalakhak siya at napaka-sexy noon sa pandinig ko. Kaya kahit nasa gitna ako ng kahihiyan ay pasimple kong inaamoy ang katawan niya. Gusto ko siyang panggigilan pero nalalagkit ako. Huwag kang mahiya. Alam ko normal lang yun sa babae. Bulong niya sa akin. Kapit ka na maigi dahil bubuhatin kita papuntang CR. Bala ko pa sanang tumutol nang mabilis niya akong ibangko kaya napakapit na lang ako sa leeg niya. Ako na. Pigil ko sa kamay niya na naramdaman ko na sa bewang ko. Ibinaba niya ako at pinaapak sa tiles at nasasagi ng binti ko ang malamig na ball. Nasa loob na kami ng CR habang nasa harap ko pa rin siya. I can clean you. Madali lang naman siguro kaysa ang mahirapan ka. Mariin kong nakagat ang labi ko dahil kahit nasa ganito akong sitwasyon ay nagawa ko pang kiligin sa mga sinasabi niya. Ako na lang. Nakakadiri naman kung ikaw pang paglilinisin ko. Tanggi ko. Ano nakakadiri dun? Ikaw naman yan kaya bakit ako mandidiri? Turuan mo na lang ako sa gagawin. Ayoko nga. Kaya ko na. Hindi naman ako baldado. But ibili mo na lang ako ng sanitary napkin. Utos ko. Lilinisin mo na kita. Pagpupumilit niya pa rin. Huwag na nga. Nakakahalata na ako ha. Gusto mo ikaw maglinis sa akin para masalipan ako no. Namewang ako sa harap niya, tinaasan siya ng kilay. Wala man akong paningin pero ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Partly yes. Tumawa siya at kinabig akong papalapit sa akin niya. Pero gusto lang talaga kitang pagsalbihan. Kinurot ko siya sa tagiliran. Ibili mo na lang ako ng napkin. Oo na, Inday Diyos ako. Pinanggigilan niya muna ang pisngi ko bago humiwalay sa akin. Diyan ka lang. Sandali lang ako. Nangingita ako na sumandal sa pader ng CR habang pinapakinggan ang pag-alis niya. Base sa bilis ng yabag niya ay tumakbo siya. Inday Diyos ako. Halos mangisay ako habang inuulit-ulit sa isip ko na gintawag niya sa akin. Para kong sinislaban sa puwet at hindi pa ako kinilig ng ganito sa tanang buhay ko. Ngayon pa lang. Yung tipong tawagin ka lang sa nakakatawang endearment ay buo na ang araw mo. The fact na kaya niya akong tawagin ng ganoon kahit nagbumukha siyang katawa-tawa ay malaking bagay na para sa akin. He's proud of that endearment at sa kaalamang iyon ay mas lalong nababalot ng tuwa ang puso ko. Hindi umabot ng kalahating minuto ang paghihintay ko ay narinig ko ng pagbalik niya. Tumapat siya sa akin na dinig ko ang hingal niya. Here, bumili ako ng napkin at sinamahan ko na ng panty at short para sigurado. May cellophane siyang binubuklat. Anong klaseng napkin? Itinanong ko kay Angela ang madalas mong gamitin at yun ang binili ko. May wings na din. Sabi kasi ng tendera sa convenience store na binilhan ko dito, mas makapit daw ang may wings. Paliwanag niya. Inilahad ko ang kamay ko sa kanya para kunin ang binili niya. Akin na, magbibihis na ako. Pero hindi niya ibinigay. Ako na. Ituro mo na lamang sa akin kung paano ilagay sa panty. Seryoso ang boses niya at mukhang hindi papaawat sa gusto niyang gawin, kaya pinabayaan ko siya. Well, pinanapil ko rin naman kasi ang pagsilbihan ng intoy ko. Buksan mo ang napkin at tanggalin mo ang mga papel na nasa pandikit. Pagbibigay ko sa kanya ng panuto,
Tahimik kong pinakinggan ang kaluskos na ginagawa niya. Nagawa ko na. Tapos, kunin mo yung panty tapos idikit mo doon sa gitnang parte. Okay. Ilang sandali lang ay sumagot siya ng, tapos na. Itong sa gilid na pinaka-wings, ititiklop ko ba pa ilalim? Tumango ako. Dan, anong sunod? Hindi ko alam kung anong dapat na maging reaksyon dahil sa pagiging porsigido niyang paglingkuran ko no ako. Para matapos na isinabi na sa kanya ang mga dapat na gawin at tiniyaan siyang gawin ang gusto niya. Hanggang sa matapos na niya akong bihisan. Ang parte lang talaga na hindi ko siya pinahintulutan ay ang paghuhugas sa akin dahil hindi ko kakayanin ang bagay na iyon na siya mismo makakatuklas. Baka ako na maghukay ng sarili kong libingan dahil sa hiya. Komportable ka na ba? Tanong niya matapos niya akong muling buhatin palabas ng CR. Hindi ba masakit ang puson mo, Chan? May gusto kang kainin? Gutom ka ba? Natawa ko sa dami ng tanong niya. Hindi naman sakitan ang puson ko kapag meron ako. At tama na mga tanong mo. May monthly period ako at hindi ako buntis kaya wag kang OA. Huwag mo nga akong tinatawanan. Buntisin kita dyan, makita mo. Napahagikik ako. Ang landi ko talaga. Dito ka muna sa couch dahil may mancha ng dugo yung cover kama. Papalitan ko lang. Anya. Napangiwi ako dahil sa sinabi niya pero medyo nabawasan na ang hiya ko dahil parang wala lang naman sa kanya ang bagay na iyon. Seryoso nga siguro siya sa sinasabi niyang pagsasilbihan niya ako kahit hindi ko naman hinihingi. Matapos niya humingi ng pamalit na cover kama sa nurse na dumating ay binuhat niya akong pabalik doon at inalalayang humiga. Hindi, mabura-bura. Ang ngiti ko lalo na nang tumabi siya sa akin ng higa. Sandali niya ring inayos ang dextrose at muli kinabit sa akin. Wait lang. Akala ko aalis siya pero sandali lang siyang tumagilid. Anong ginagawa mo? Takang tanong ko. Kinukuha ko ang cellphone ko sa bulsa ko. May tatawagan ka? Hindi. Ilalagay ko lang sa reminders ng cellphone ko ang araw na ito para matandaan. At sa susunod na buwan, ako na magpapaalala sa'yo kung kailan darating ang period mo para hindi mo makalimutan. Ihahanda ko na rin na gagamitin mo kapag malapit na. What the? Hindi mo kailangan gawin yun, no? Halos singhalan ko na siya dahil sa takbo ng pag-iisip niya. Alam kong kaya mo ang sarili mo at malakas ka pero gusto kong kahit gaano ka kalakas at ka-independent, magkaroon pa rin ako ng silbi sa buhay mo. Gusto kong kailanganin mo ako. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko ramdam na wala akong paningin dahil sa pagpapakita niya ng pagmamahal sa akin. Sa mga ginagawa at sinasabi niya, ay mas lalo ko nalulunod at alam kong hindi na ako makakaahon pa. Dahil sa naging damage sa optic nerve mo, ay naapektuhan ang iyong paningin. At sa ngayon ay hinihintay na muna natin bumalik ang iyong lakas at ang pagaling ng sugat mo para masimula ng proseso upang may balik ang paningin mo. Tahimik lang ako nakikinig sa doktor. Ilang ulit ako napapabuntong hininga dahil kahit pala tanggap ko na ay hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Pero maliit lamang ang tsansa na manumbalik ang lahat. Kaya dadaratsuhin na kita. Ihanda mo ang sarili mo dahil kung sasalang ka sa operasyon, ay may posibilidad na hindi maging maganda ang kalalabasan nito. Dugtong niya. Sinasabi mo ba, Dok, na baka hindi na bumalik ang paningin ko kahit na magpa-opera ko? Pilit kong nilunok ang bikig na namuo sa akin lalamunan. Hindi ako emosyonal na tao pero sa pagkakataong ganito ay nagiging mahina ako. Gusto kong ngitian lahat-lahat ng problema tulad ng nakasanayan ko na para sabihing malakas ako pero ngayong nilalamon ako ng katotohanan ay nasasaktan ako. I'm sorry, pero bilang ophthalmologist mo, ayun na nakikita ko. Kuyom na kuyom ko ang mga kamao ko upang pigilan ng mga luhang nagbabadya. Tango na lamang ang naisagot ko sa kanya at hindi na ako nakaimik hanggang sa magpaalam siyang umalis. Nilukob ako ng katahimikan dahilan para maramdaman ko kung gaano kabigat ang problema ko. Isa na akong bulag, walang paningin at nananatili sa dilim. At kapag nagkataon na hindi maging successful ang operation, ay hindi na kailanman ako makakakita. At kapag nangyari ang bagay na iyon, ay magiging pabigat ako sa mga taong nasa paligid ko. Noon akala ko mapapanatag ako at magiging masaya kapag nagawa akong mahalin na lalaking pinakamamahal ko pero sa isiping magiging pabigat ako sa kanya dahil bulag ako, ay nasasaktan ako ng sobra. Mahal niya ako. Ramdam ko yun, kaya wala akong duda pero nangangamba ako na baka pati kalayaan niya ay mawala ng dahil sa akin. Kahit gusto kong sa akin umikot ang mundo niya, ay hindi sa paraang aalagaan niya ako dahil bulag ako. Napahikbi ako at pinilit na tumayo mula sa kinaupang kama. Hindi ko gusto ang pakiramdam na wala akong kwenta.
Ayoko maramdaman na wala akong magawa para sa mga taong nasa paligid ko. Hindi ko ininda ang sakit ng tuhod ko nang tumama iyon sa paanan ng kama. Pinilit ko pa ring makababa kahit nangangapa ako sa dilim. Kailangan kong itayo ang sarili ko. Hindi dapat ako maging pabigat kahit wala akong paningin. Paulit-ulit kong tugon sa sarili ko. Ang pag-ikbi ko ay naging hagulhol nang mahulog ako. Mariin ako napakagatlabi dahil sa pagsakit ng balakang ko habang ang masayang imahe ni Intoy ko ay naglalaro sa isip ko. Bakit ba nangyayari sa akin to? Hindi ko mapigilang itanong. Pinunasan ko ang mga luha ko habang pinipilit bumangon pero muli akong natumba dahil wala akong makapitan. Nakasadlak ako sa malamig na semento habang yakap-yakap ang sarili ko. Ang tahimik na silid ay hindi nagbigay sa akin ng kapayapaan kundi pigati. Wala akong kasama ngayon dito dahil may kanya-kanya silang mga ginagawa. Si Intoy ko ay sandaling nagpaalam dahil may kakausapin daw itong mahalagang tao. Ayoko man siyang malayo sa akin ay alam ko may sarili siyang buhay at maraming tao ang umaasa sa bawat galaw niya. Grace! Narinig ko ang pamilyar na boses ni Uncle. Bakas doon ang pag-aalala. Narinig ko ang mabilis niyang paghakbang papalapit sa akin at agad ako niyakap ng mahigpit. Simula ng ma-ospital at magising ay ngayon ko lang siya narinig na nagpunta dito. Namiss ko siya ng sobra dahil simula nang iwan ako ng sarili kong ina, ay siya na ang tumayong magulang ko at nag-aruga sa akin. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Hinaplos-aplos niya ang buhok ko. Napaganda ko sa kanya ng yakap. Uncle, gusto ko po pong makakita. Bulong ko na tila batang nawalan ng laruan at nagsumbong sa magulang. I heard what happened to you and yes, gagawin ni Uncle ang lahat para makakita ka ulit. Lahat gagawin ko, okay? Now stop crying. Pag-aalo niya. Umiling ako. Pero gusto ko yung sigurado. Sabi ng doktor ay baka hindi maging successful ang operation. Naramdaman kong binuhat niya ako pabalik sa kama. No, huwag mo isipin ang bagay na iyon. Kakausapin ko ang doktor mo at kung hindi nila kaya magiging operasyon sa mata mo, pupunta tayo ng States para humanap ng magaling na ophthalmologist. Kahit lahat ng pera ni Uncle maubos basta makakita ka lang ulit. Hindi ako bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Natatakot ako baka iwan ako ni Third. Walang kaso sa akin ang kalagayan ko pero kapag naiisip ko na baka magsawa sa pag-aalaga sa akin sa Intoy ko, ay binabalot ako ng pangamba. Hindi ko kakayaning iwan niya ako gayong hulog na ako sa kanya. Hindi kanya iiwan. Ako ang gagawa ng paraan at ikaw, ang kailangan mo lang gawin ay tumahan at hintayin ang operasyon mo. I'm always here. Not only as your uncle but also your dad and mom. Tumango ako at tahimik na nagpasalamat na may isang taong tulad niya na kahit kailan ay hindi ako iniwan sa lahat ng laban ko sa buhay. Simula nang iwan ako ng nanay ko ay siya nang umako na lahat para palakihin ako. Siya ang nasasandalan ko. Siya ang palagi nag-aalala sa akin at nagpapaalala na alagaan ko ang sarili ko at kahit ngayong malaki na ako ay siya pa rin ang nasa tabi ko. Kaya malakang utang na loob ko sa kanya at alam kong kahit anong gawin ko ay hindi ko yun masusuklian dahil sa sobrang laki. Ayokong malaman na Third ang lagay ng mga mata ko. Ayokong sisihin na naman niya ang sarili niya. Sabi ko nang humuwalay ako ng yakap pero patuloy pa rin ako sa pag-iyak dahil hindi ko mapigilan. Siguro'y epekto na nangyari sa akin. Don't worry about it. Alam ko na gagawin. Kakausapin ko ang doktor mo. Sandali kami binalot ng katahimikan habang pinapakalma ko ang sarili ko. Pinipigilan ko ang mga luha ko dahil sa dami ng pag-agos. Here, may dala akong prutas. Naramdaman ko may isinusubo siya sa akin na agad kong tinanggap. Nalasahan ko ang orange. Huwag mong dibdibin na lahat. Nakalimutan mo na bang ikaw ang pinakamaganda at matapang kong pamangkin? Laban lang. Ang mga tulad natin ay hindi basta-basta sumusuko sa laban. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko dahil sa mga sinasabi niya. Yun ang kailangan ko ngayon para patuloy na lumaban. Narinig ko ang pagtikhim niya. Seriously, gusto ko magalit sa'yo dahil sa ginawa mong pagsalag ng bala kung pwede namang sa Third Miller na lang ang tabaan. Seryoso niyan tugon. Alam kong alam na niya ang nangyari sa akin kaya ako nabulag kaya ganyan siyang magsalita. Pero hindi kita masisisi dahil alam ko kung gaano mo siya kamahal. Naiintindihan ko. Napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Naiintindihan mo ako? Ibig sabihin ba nagmahal ka na rin tulad ang nararamdaman kong pagmamahal ngayon kay Intoy ko? May pangasar sa boses ko. Gusto ko kasing pagaanin ang atmosphere dahil nakakabigat ng dibdib.
Nagmahal na rin naman ako. Do you think, bakit hanggang ngayon wala pa rin akong asawa? Naninibago ako dahil sa pagiging seryoso niya pero malaki din ang parte ng isip ko na gusto marinig ang mga sasabihin niya. Kaya hindi ko nalang papansinin. Kung nagmahal ka na nga, well, siguro hindi ka pa nakaka-move on kaya wala ka pang asawa. Naks, ang talino mo talaga. Puno ng pagmamayabang akong umisi at tumangutango. Yun nga, gusto man kitang pagalitan, ay hindi ko nalang gagawin dahil naiintindihan kita. Ganoon talaga kapag mahal natin ang isang tao. Kaya natin gawin ang lahat para sa kanya kahit na ang kapalit ay tayo, ang masasaktan at magdudusa. Nagmahal lang tayo, at sa pagmamahal na iyon ay pakiramdam natin superhero tayo na kayang gawin ang lahat. Tumawa pa siya, pero ramdam ko na may lungkot ang tawang iyon. Yung tipong pilit. Matagal na kami magkasama kaya kilala ko na siya. Though sa tagal ng panahon ay ngayon ko lang naramdaman na malungkot siya. Sino naman babae yan? Naku, ang tanga niya at pinakwalan ka pa. Patuloy siya sa pagsubo sa akin ng prutas habang nagkukwentuhan kami. Wala na. Tanging sagot niya. Mukhang ayaw niyang sabihin sa akin kaya hindi na ako nagpumilit. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay. At habang kausap ko siya, hindi ko ramdam na bulag ako. Parang noon lang. Nagkukulitan at nagbibiruan kami na parang magkaibigan lang. Hindi ko mapigilang yakapin siya nang magpaalam na nababalik muna siya ng headquarters. Ni hindi ko na kunwestiyon kung bakit ngayon lang siya dumalaw dahil naiintindihan ko kung gaano siya kabusy. Pareho kami ng trabaho at ang bawat oras sa klase ng propesyon, meron kami ay milyong buhay ang nakataya. Thank you. Thank you for being my everything. Bulong ko. May everything? Pero noong ma-inlove ka, hindi mo na nga ako naalala. Sabay kaming natawa dahil sa sinabi niya. Hindi kaya, ikaw ang pinakaunang lalaking minahal ko at mananatili yung ganun. Ikaw ang uncle ko, at the same time, daddy na rin, saka mommy. Bagyan niyang ginulo ang buhok ko na ikinasimangot ko. Ang cheesy mo pamangkin, nakakasuka ka? Biro niya. Ikaw kaya yun? Okay, I need to go, may trabaho pa ako. Nalikan niya ako sa noo at bahagyang hinaplos ang pisngi ko. Take care. Sige, basta bumalik ka ha. Ibili mo ako ng pizza kapag dumalaw ka ulit. Sure. Nagising ako dahil naramdaman ko ang pagbukas ng pinto. Nang makaalis sa uncle kanina ay nagpahinga ako at pansamantalang inalis sa mga isipin ko. At kung hindi ako nagkakamali, sa tansya ko ay nasa kalagitnaan na ng gabi. Mabilis kong kinapa ang bawat sulok ng kama at binundol ako ng matinding kaba nang wala akong makapa at maramdamang presensya ni Intoy ko. Inalis ko ang swero na nasa pulsuhan ko at naupo habang hinihintay na marinig ang mga yabag nang pumasok. Kumunot ang noo ko at mas lalo akong kinakabahan na ilan sandali na ay wala pa rin naglalakad. Hindi ako pwede magkamali na may nagbukas at pumasok sa pinto. Sa tagal ko na bilang agent ay may kakayahan na ako maramdaman ang nangyayari sa paligid sa pamamagitan lang ng mga tunog at halinghing. Kahit walang paningin ay nakakaramdam ako ng presensya ng tao. Sino ka? Tanong ko. Wala sumagot pero narinig ko ang hakbang nito. Kung ang magkakapatid ang dumalaw sa akin ay siguradong sa labas pa lang ay rinig ko na ang ingay nila at kung sa Angela man ay agad yung magsasalita para ipaalam na siya iyon. Kaya sigurado akong hindi ko siya kilala. Walang dumadalaw sa akin kapag ganitong oras maliban kay Intoy ko pero agad niya akong tinatawag o kung hindi naman kaya ay magigising na lang ako sa yakap niya. Isa pa ay wala siya ngayon dito. Siguro'y busy sa kumpanya niya. Inihanda ko ang sarili ko sakaling may maging maling galaw siya. Anong kailangan mo? Tanong ko ulit. Gusto kong marinig ang boses niya para makilala ko pero wala ding sagot. Hanggang sa maramdaman ko ang presensya niya ilan di pa malapit sa akin ay hindi siya nagsalita. Shit! Nausal ko na bigla niyang mahaklit ang leeg ko at sinakal ako. Napakabilis ng galaw niya kaya hindi ako nakaiwas. Hinawakan ko ang kamay niya at masasabi ko lalaki siya base sa laki ng kamay niya. Mas lalong humigpit ang pagkakasakal niya sa akin kaya halos panawan ako ng ulirat dahil sa kakapusan na ako ng hangin. Sa kabila ng hirap kong paghinga ay nagawa kong iikas sa mga paa ko at natamaan ko siya sa tiyan. Hindi ako papayag na mapatay niya ako nang hindi lumalaban. Napahiga ako pabalik sa kama nang sampalin niya ako ng sobrang lakas. Para akong nabingi dahil sa impact noon at nalasahan ko rin ang dugo sa sulok ng labi ko. Weak! Bulag na nga ginaganito mo pa. Puno ng panunuya kong tugon. Ang kabang nararamdaman ko kanina ay agad na nawala at napalitan ng tapang. Hindi ako makaramdam ng takot dahil kung mamamatay man ako ngayon ay ayos lang. At least,
Naramdaman at nalaman kong mahal ako ng intoy ko. Kung talagang balak niya akong kitilan ng buhay ay magagawa niya iyon dahil kahit manlaban ako, hindi pa rin mababago na wala akong paningin kaya dehado ako. Napangiwi ako nang hablutin niya ang mahaba kong buhok at mahigpit na sinabunutan. Parang matatanggal pati ang anit ko dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Minura ko siya at dinuraan. Namilipit ako nang sikmuraan niya ako. Tahimik na tahimik ang buong paligid dahil na rin sa lalim ng gabi at dahil hindi siya nagsasalita ay boses ko lamang ang pumapailan lang. Ilabas mo na lahat ng lakas mo dahil mamamatay ka na rin naman. Sa wakas ay nagsalita ito. Boses na lalaki pero hindi familiar sa akin. Hindi ko kilala. Go on! Mamatay man ako, may hahanting sa'yo. Ngumisi pa ako para mas lalo siyang mainis. Lihim kong pinupunit ang laylayan ng damit ko para kung sakaling dalhin ako ng kumag na ito ay malalaman nilang sapilitan ako nakuha. Ramdam kong hindi niya ako papatayin dito dahil kung iyon ang balak niya ay hindi na siya nag-aaksaya ng lakas. Sasaksakin na niya agad ako o babarilin. Bulag ka na't lahat-lahat, mayabang ka pa rin. Nakatanggap ako ng 3 sampal at ramdam na ramdam ko ang hapdi sa magkabila kong pisngi dahil sa lakas. Gago! Si Inday Diyosa to! Mamamatay ako maganda! Itinaas ko pa ang kamay ko at ipinakita ang middle finger ko. Nagpubiglas ako para makawala sa hawak niya at sumigaw ng sumigaw para may makarinig sa akin. Nahulog ako sa kama dahil sa sobrang pagmamadali. Nagsisimula na namang kumirot ang ulo ko kahit na ayos na ang pakiramdam ko ay hindi pa rin hilom ang sugat ko at nagsisimula na naman iyong sumakit. Sigaw pa! Tumawa siya na tila demonyo. Sumigaw ako ng malakas niyang sipain na sikmura ako habang nakahandusay ako sa sahig. Muli niya ako sinabunutan at halos maiyak ako dahil parang binibiyak ang ulo ko. Napakasakit. Sobrang sakit. Magdasal ka na, Agent Chu. Bulong niya sa nakakakilabot na boses. Sisigaw na sana ako muli nang makulong ang boses ko sa panyong itinakip niya sa bibig ko. Thrice person over voice. Bullshit! This is shit! Galit na sigaw ni Third. Buong araw kami nagplano para sa pagdakip kay Nicole at kung paano sisimulang buwagin ang sindikatong kinabibilangan nito. Pero hating gabi na nang mapasugod kami sa ospital dahil sabi ng nurse na naka-assign sa pagpapainom ng gamot ni Grace ay nawawala ito. Galit na galit talaga sa Third at pinagsusuntok niya ang mga guard ng ospital, lalo at kaninang umaga pa siya hindi mapakali dahil minuto nag-aalala sa kalagayan ni Grace. Napapailing na lang ako dahil sa pagiging OA niya. Kalma, insan. Walang may tutulong ang galit. Saway ko, pero sa akin natuon ang galit niya at mabilis akong sinapak. Kung hindi tayo natanggalan dyan sa mga plano mo, nabantayin ko sana siya. Sigaw niya sa akin. Hindi ako kumibo dahil alam kong hindi ko dapat sabayan ang galit niya. Kumbaga, sa lasing hindi dapat biruin kapag bagong gising. Imbis na makapagtalo sa kanya ay inilibot ko lamang ang tingin sa kama. Pinulot ko ang piraso ng talang nasa kama. May bahid ng konting dugo iyon at alam kong galing iyon kay Grace. Kahit ang sahig ay may bahid din ng dugo dahilan para mas lalong manggalaiti si Third. Kailangan natin siyang mahanap ngayon din. Hindi ako mapapanatag kapag lumipas pa ang ilang oras na hindi ko nasusigurong ligtas siya. Seryosong tugon niya habang kuyom na kuyom ang mga kamao. Saan naman natin siya hahanapin? Tanong ko. Gago! Agent ka ba talaga? Gamitin mo yung utak mo! Pasaring niya at mukhang nawawala na ng pasensya. Tumango na lang ako dahil base sa ekspresyon ng mukha niya ay talagang hindi siya mabibiro. Sa tabas ng seryoso niya mukha ay hindi ko nakikita doon ang mabait at may mahabang pasensya kung pinsan. Ang nakikita ko ngayon ay isang third Miller na kayang pumatay gamit ang mga sariling kamay. Makita lang ang babaeng mahal niya. Nagagawa nga naman ang pag-ibig. Ngayon ko lang siya nakitang galit na galit at tatandaan kong hindi ko dapat sagarin ang pasensya niya. Masamang magalit ang mabait. So, pupuntahan na natin ngayon sa Nicole. Yun ang unang taong pumasok sa isip ko na may kinalaman sa pagkawala ni Grace. Hindi naman ito naglayas base sa nadat na naming lagay ng hospital room niya. Oo. Nagsimula siyang humakbang paalis. Pwede naman sigurong hintayin natin ang umaga bago... Natigilan ako nang marahas siyang humarap sa akin. Hindi na ako maghihintay ng umaga. Kung kaya ko namang gawin ngayon. Sa bawat paglipas ng oras, mas malaki ang chance na masaktan siya. At kapag nangyari yun, makakapatay ako.
Makakapatay ako nang hindi nagdadalawang isip. Nagtatagis ang mga bagang niya habang kuyom na kuyom ang mga kamao. Okay, sige. Pupuntahan na natin si Nicole. Pagsuko ko, inaalala ko din siya dahil wala pa kaming pahinga buong maghapon. Walang kaso sa akin dahil sa trabaho ko sanay akong walang tulugan. Samantalang siya ay palagi nasa tamang oras ko matulog tapos sasabak bigla-bigla sa ganitong bagay. Huwag na ako napipilitan ka. Kaya ko na mag-isa. Anya at muli akong tinalikuran. Hindi ako napipilitan. Sumunod ako sa kanya at agad na sumakay sa kotseng pag-aari niya. Iiwan ko muna ang kotse ko dito. Dahil sa ganitong pagkakataon dapat hindi huwala ang sasakyan natin. Paliwanag ko nang samaan na naman niya ako ng tingin nang makitang sumakay ako. Hindi na siya umapila pa. Nagtungo kami sa condominium na tinutuluyan ni Nicole at sa bilis ng pagpapaandar niya na parang nakikipaghabulan sa pagsikat ng araw, ay minuto lang ang binilang ko at nakarating na agad kami sa lugar na kinaroroonan ng pakay namin. Pinigilan ko siya nang akmang bababa na siya pagkaparada ng kotse. What? Iritang tanong niya. Napakaikli ngayon ang pasensya niya. Malayong-malayo sa mabait niyang pagkatao na nakasanayan ng lahat. Nakangisi ko itinaas ang 2 baril na dala-dala ko at iniabot sa kanyang isa. Huwag na wag susugod sa laban ng walang armas. Tugon ko. Hinaklit niya iyon at itinago sa likod ng damit bago tuluyang pumasok sa building. Hindi na kami pinigilan ng mga guard dahil ang building na ito ay ang Miller Tower, pag-aari namin. Tahimik lamang kami hanggang sa makarating sa palapag na kinaroroonan ng kondo ni Nicola. Alam na alam ni Third kung saan iyon dahil minsan niyang hinatid ang babae noong mga nagdaang araw, base na rin sa planong alamin ang tanitirhan nito. At swerte dahil sa pag-aari ng angka namin ang tinutuluyan niya, kaya madaling mamonitor ang bawat galaw niya. Nasa teritoryo namin siya, ika nga. Mararahas sa mga katok na pinakawalan ni Third sa pintuan ng kondo ng babae. Siguro'y natutulog na ito kaya medyo natagalan ng pagbukas. Nalaki ang mga mata nito nang mapagbuksan kami. Tanging pantulog lamang ang suot. Muntik pa ako mapasipol nang makita ang magandang hubog ng katawan nito at ang pagbakat ng nipple sa manipis na damit. Ngunit ang pagkagulat niya ay napalitan ng matamis na ngiti nang makita sa Third dahilan ng pagbulusok sa galit ng pinsan ko. Babe! Napaigik ito dahil sa biglaang pagsakal ni Third sa kanya. Sa loob insan ba kami makakita dito? Bulong ko. Hindi binibitawan ang leeg ng pobreng babae ay tinulak niya itong papasok. Namumutla na ang babae pero parang wala lang sa kanya kahit na mapatay niya ito sa sakal. Saan niyo dinala sa Grace? Asik niya. Ang ugat sa noo niya at leeg ay malinaw na malinaw. Senyales na nag-uumapaw ang galit niya. Hindi ko na tinangkang umawat dahil baka kami na ang magpatayan kapag sa akin niya ibinaling ang galit niya. Hindi ko... Hirap na itong makahinga base sa pagtaas-baba ng dibdib. Sinampal siya ng pagkalakas-lakas ni Insan kaya napasubsob siya sa sahig. Damn you! Sabihin mo na kung saan niyo siya dinala. Bago pa kita patayin ngayon din. Sagaw niya. Para ako nanonood ng isang leyor na gustong-gusto lumapa ng karne. Kulang ang sabihin galit na galit siya. Puot na puot ang mga salitang tamang ilarawan sa itsura niya ngayon at tila walang makakapagpakalma sa kanya kundi ang pagkahanap kay Grace. Ni sa panaginip ko hindi ko nakita na darating ang panahon na makikita kong nananakit siya ng babae. Sa pamilya namin walang ni isang nananakit ng babae pero ibang usapan kapag nakakaagrabyado ito ng sobra. Kahit ako ay nasa kalagayan ni Third ay baka ganun din ang magawa ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam kay Grace at bakit ka ganito ngayon? Akong girlfriend mo. Pinilit ng babae na magpakatatag sa harap namin pero hindi nakaligtas ang ilang ulit niyang paglunok dahil sa kaba. Pulang-pula ang leeg nito na sinakal ni Third. Malinaw na malinaw ang pagbakat ng palad niya dahil sa puti nitong balat. Girlfriend? Damn you! Sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko, ang ligawan ka at gawing kasintahan ang pinakapinagsisisihan ko. Sigaw niya. Nagbabaga ang mga mata at nag-aalab ang mga tingin. Akala mo hindi ko alam na ikaw ang bumaril sa kanya? Kaya ngayon ay wala siyang makita? Nalaki ang mga mata ni Nicole at nagtangkang gumapang palayo pero hindi siya nakaligtas sa galit ng pinsan ko. Sinabunutan niya ito at ngayon ay bakas na ang takot ng kawawang babae. Kapag hindi mo sinabi kung saan niyo siya dinala, papatayin kita. Nagpatong-patong na mga atraso mo sa akin at sagad na. Kapag nasaktan siya, magdasal ka na dahil akong mismong papatay sa'yo. Sinampal na naman niya ito. Napaigik si Nicole dahil sa sobrang sakit.
Nadudugo na ang magkabilang sulok ng kanyang mga labi. Naiintindihan mo? I will kill you using my dumb bare hands. At hindi mo gugustuhin makilala ang demonyo sa pagkatao ko. Inaangat niya ang mukha nito patingin sa kanya sa pamamagitan ng paghaklit ng leeg. Napapailing na lang ako dahil sa sitwasyon. Kahit naaawa ko kay Nicole dahil hindi naman talaga siguradong may alam siya, ay hindi ko magawang umawat dahil sa nagawa niyang pagbaril kay Grace. Kaya nawalan ito ng paningin. She deserves it actually.